Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin kung gaano katagal ang pagpapalipat ng titulo ng lupa. Ang video naman na ito po ay para sa mga newbies pa lang or para sa mga baguhan na nagbabalak pa lamang bumili ng lupa or property dito sa Pilipinas. Pero bago muna po ako magsimula ay magbibigay muna ako ng tips para sa maayos at mas mabilis na pagpuproseso ng titulo ng lupa. Take note lamang po na ang tips na ito ay para sa mga buyer bago magpirmahan at magpanotaryo ng Deed of Absolute Sale. Tip number 1, make sure na alam ng both parties kung sino ang magbabayad ng CGT or capital gains tax. May iba kasi na iniiwasan talagang magtanong tungkol dito. At saka meron pong mga terms na ginagamit sa mga bentahan ng lupa, sa mga post, no? Yung mga terms na yan ay yung tinatawag nating net at gross na pinaliwanag ko doon sa mga previous videos ko po, no? So kapag sinabi natin na net, ibig sabihin nun ay wala nang gagastusin ang seller at buyer ang mag-shoulder ng capital gains tax, no? Kapag sinabi naman natin na gross, ibig sabihin nun ay willing ang seller na magbayad ng capital gains tax. May cases po kasi na pagpirmahan ng Deed of Absolute Sale, dun lang nalalaman ng buyer na sila pala ang magbabayad ng capital gains tax. So, nagkakaproblema. So, mahalaga na sa una pa lang ay alam nyo kung kayo magbabayad ng capital gains tax o kung isyo-shoulder ba ito ng seller. Tip number 2 ay ihanda na natin ang mga required documents. Ito yung mga documents na dapat meron na tayo ahead of time bago tayo pumirma ng Deed of Absolute Sale. Para hindi na rin makadagdag yung mga documents na ito sa mga aantayin natin, no? Bago tayo makapagsimula sa pagpoproseso ng pagpapalipat ng titulo ng lupa. Kasi nabanggit ko sa previous videos ko, no, na the moment na manotarize na yung ating Deed of Absolute Sale, tumatakbo na po yung mga araw, yung mga oras, no? Kasi may due date sa mga ahensya ng gobyerno. So, mahalaga na bago pa lang tayo pumirma ng Deed of Absolute Sale, kumpleto na po yung mga documents natin. So, ano-ano yung mga documents na ito? Una, birth certificate. Maaaring hindi ito hingin, no, ng government agency na pupuntahan natin. Pero maganda na handa na in case lang natingnan or hanapan nila tayo, no? Para sa marriage contract. Ayan, government IDs, primary IDs po na. For example, yung passport, UMID, national ID. Maganda na handa na po ang mga IDs natin. At saka yung certified true copy of transfer certificate of title na makukuha natin sa Land Registration Authority. Dapat meron na tayo nun ahead of time. Yung kopya na yun, 3 days kasi ang release nun no? So para hindi na rin yun isa sa mga aantayin natin. Kailangan natin talaga kumuha nun as buyer para makita natin na walang problematic annotations yung titulo, no, ng property na gusto nating bilhin. Next naman po ay kopya ng mga documents na hiningi namin sa seller as proof na maayos talaga ang lupa bago namin ito bilhin. So kahit sinabi na ng seller na clean title at updated ang amilyar, mas maganda pa rin na meron tayong kopya, no, para sigurado tayo na hindi tayo maloko or ma-scam. At ano-ano yung mga documents na ito? Unang-una sa lahat, yung owner's duplicate copy of transfer certificate of title. Yun po yung original title na parang cheque, no, na dapat ay hawak nila at nasa sa kanila pa. Sunod ay yung tax declaration of real property, ni-request din namin. Yung real property tax clearance. Tsaka yung real property tax receipt, no, yung resibo na nakapagbayad nga sila at updated yung amilyar. Pati yung certificate of no improvement na request na rin namin. At saka yung government IDs, no, so make sure na talagang primary IDs yung makukuha natin from the seller. At saka yung TIN ng seller, mahalaga din yon, no. In case naman walang TIN ang seller, pwede naman siyang gawa ng one-time TIN, no, sa BIR para mag-proceed yung transaction. Kung ang seller naman po ay nasa abroad, make sure na merong kopya ng apostille, no, na document at SPA. No? Kailangan din po na yung SPA ay may primary government ID. So, yun po yung mga documents na na-request namin sa seller na ipadala sa amin ahead of time. So, hindi kailangan original, kahit
picture lang na ipapadala sa amin through Messenger para makasigurado lang kami na updated nga yung amilyar at maayos at clean ang title at hindi tayo magkakaproblema kapag nagpa-transfer na tayo ng ownership ng titulo, no, ng lupa. So yun, mahalaga talaga yung mga documents na nabanggit ko para hindi kung kailan pirmahan ng deed of absolute sale ay dun lang tayo maghahanapan or dun lang magpoproseso ng mga documents na yon. Kasi katulad ng nabanggit ko kanina, right after ng notary ng deed of absolute sale, tumatakbo na po yung oras, no, dun sa mga ahensya ng gobyerno like BIR and transfer tax. Huwag tayo sanang malate para hindi tayo magbayad pa ng penalty. Tip number 3 ay i-check natin mabuti ang ating calendar bago tayo magpa-notarize ng deed of absolute sale. Katulad po ng paulit-ulit ko nang binanggit, no? The moment na ma-notarize yung ating deed of absolute sale, tatakbo na, no, yung oras, no? Doon magsisimula yung count doon sa mga ahensya ng gobyerno. Halimbawa, BIR. Pag nagpa-notarize tayo ng, let's say, on the 2nd, no? Let's say May 2, no? Dapat May 5, mabayaran na natin yung documentary stamp tax. Kaya mas maganda na check natin yung calendar natin para makapag-schedule tayo ng notarize ng deed of absolute sale on the, let's say, on the 7th, on the 8th, no? Para mas matagal pa yung time natin para makapaghanda, no, doon sa mga babayaran natin. And then, yung capital gains tax, 30 days after manotarize ng deed of absolute sale. And then, yung sa transfer tax, ang alam ko po ay 60 days yon, no? After ng manotarize ang deed of absolute sale. Yun, so tapos na, no? So, proceed na tayo sa kung gaano nga ba katagal ang pagpoproseso ng pagpapalipat ng titulo ng lupa. Magsisimula ako ng count matapos mapirmahan ang ating deed of absolute sale. Una po ay BIR. Ilang araw yung pagpoproseso sa BIR? 1 to 2 days based dun sa experience ko po, no? Isakto na yan pati sa pagbabayad ng capital gains tax and documentary stamp tax. And then may waiting time po yun na 3 to 4 weeks, pero based sa aking experience ay isang buwan, no? Isang buwan talaga bago ko na-receive yung e-car. And then, mag-allot tayo ng isang araw pa para sa pag-claim ng e-car. Sunod naman po nun ay yung transfer tax, no? Yung pagpapatransfer po nun ay isang araw lang. Mare-receive nyo po kaagad yung resibo, no? Para yun yung ipapakita natin sa Registry of Deeds. And then, yung final po ay yung sa Registry of Deeds, no? Yung processing po nun, inabot ako isang araw lang, pero meron din siyang waiting time na 20 days, no? And then, claiming ng title, 1 day lamang po yun. So, bali ilang days po yun lahat? 56 days. Yan, complete document. So, make sure talaga na kumpleto ang documents natin bago tayo mag-proceed para dire-diretso, no, yung proseso. Base po yan doon sa experience ko nung last year, March 2023. Meron po akong detailed na videos, ilalagay ko po yung link po ay nasa baba in case gusto nyong panoorin yung mga steps and procedures na ginawa ko para magpalipat ng titulo ng lupa. Naka-indicate din naman po doon yung waiting time. Ayan, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa mga susunod na videos. Ayan, thank you everyone and God bless. Bye!